Walang sinuman sa lupa ang kasing tapang niya. Siya ang hari ng lahat ng mga pagpataas. Ang Diyos ay hindi tao na gaya ko, na maaari kong sagutin sa hukuman. Wala bang tagapamagitan sa ating dalawa na maglalagay ng kanyang kamay sa aming kapwa balikat? Kahit patay niya ako, sa kanya pa rin ako magtitiwala. Kay ganda pa rin ng inyong mga sandata, ngunit walang silbi laban sa pusong madaling mabulag. This presentation is brought to you by Divine Legacy Official. Sa simula pa lamang, isinulat na ang kwento ng pananampalataya. Isang kwentong naglalakbay mula sa hardin ng Eden, kung saan sina Adan at Eva ay nagkamali. Patungo sa panahon ng malaking baha ni Noah, ang lakas at pag-ibig ni Samson. Ang tapang ni David laban kay Goliath. At ang pagtawid ni Moses sa dagat upang palayain ang Israel. Kasama rin dito ang mga dakilang propeta. Ang mga hari. At ang Mesyas na darating, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ito ang kwento ng pag-ibig, pagsubok at tagumpay. Ang kwento ng ating pananampalataya. Ito ang Divine Legacy Official. The Bible Story. Simulan natin ang paglalakbay. This video is part of the Divine Legacy Official channel, featuring Tagalog-dubbed Bible storytelling with unique AI visuals, narration, and original and arranged music for faith and inspiration. Sa lupain ng Uz, nanirahan si Job, ang pinakamayaman sa buong silangan. Hindi lamang siya biniyayaan ng 10 anak, kundi ng kayamanang walang kapantay. Pitong 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 pares ng baka, at 500 babaeng asno. Ang kanyang mga tauhan ay isang hukbo sa dami, at ang kanyang mga kamalig ay laging umaapaw. Ilan lahat ang kamelyo natin? Nasa 3,000 kamelyo na po, Ginoo. Dalhin mo ang 5 kamelyo at ating ipanghahanda. Opo, Ginoo. Oras na para umalis. Magandang araw po, Ginoo. Magdala ka ng 15 tupa at ipanghanda para sa ating salusalo. Po, Ginoo. Ilan ang ating mga alagang pamatok na mga baka? Mahigit 500 pamatok na baka, Ginoo. Magdala ka ng 5 panghandang baka at darating ang aking mga kaibigan, tayo ay magsasalusalo. Opo, Ginoo.
Ang sarap ng pagkain ito, mga kaibigan. Totoo, Job, at ang kwento niya. Salamat sa imbitasyon, Job. Salamat, Job. Bago po natin ipagpatuloy at kung napagpala at nagustuhan po ninyo ang video na ito, huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Malaking tulong po ito para sa katulad kong content creator at upang mas marami pa tayong maaabot at mabahagi na ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Bayad ko para sa isang tinapay. Kunin mo itong tinapay. Salamat po. Salamat po. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Magpasalamat kayo sa Kanya. Lumipas ang mga panahon, nagdalaga at binata ang mga anak ni Job. Sa loob ng isang malaking tent, ang 10 anak ni Job ay nagpipista. Tawanan at sayawan. Sa labas, nakatayo si Job sa dilim, nakatingala sa mga bituin, tila may nararamdamang panganib. Kay ganda pa rin ng inyong mga sandata ngunit walang silbi laban sa pusong madaling mabulag. Saan ka nanggaling, Satanas? Mula sa paglilibot sa lupa pabalik-balik sa bawat sulok nito pinagmamasdan ng iyong mga nilikha. Kung gayon, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Walang katulad niya sa buong lupa. Isang taong matuwid, tapat at umiiwas sa masama. Sinasamba ka ba ni Job ng walang kapalit? Binakuran mo siya ng lahat ng pagpapala. Ngunit subukan mong bawiin ang lahat ng mayroon siya. Tingnan natin kung hindi kanya itakwil ng harapan. Sige. Ang lahat ng mayroon siya ay nasa iyong kamay. Gawin mo ang lahat ng gusto mo ngunit huwag mo siyang sasaktan. Ngunit sa gitna ng kapayapaan, dumating ang unos. Ang mga sabean ay sumalakay, pinatay ang mga tauhan at ninakaw ang bawat kawan. Bago pa matapos ang unang balita, apoy mula sa langit ang tumupok sa mga tupa at sa mga nagbabantay sa kanila. Ngunit ang pinakamasakit ay ang isang malakas na hangin mula sa ilang ang nagpaguho sa bahay kung saan nagkakatuwaan ang kanyang mga anak. Bakit anong nangyari? Panginoon, ang iyong mga anak. Isang malakas na hangin mula sa ilang ang nagpaguho sa bahay kung saan nakatuan yung mga anak. Silang lahat ay wala na. Ako lamang ang nakaligtas para sabihin sa iyo.
Panginoon! Panginoon, kami ay biglang sinalakay ng mga Sabiano at kinuha ang mga baka, ang lahat! Pinatay nila ang iyong mga tagapag-alaga. Ako lang ang nakaligtas para sabihin sa iyo. Isang apoy, ang apoy ng Diyos ang bumagsak mula sa langit. Tinupok nito ang iyong mga tupa. At ang lahat ng iyong mga tauhan sa pastulan. Ako lang ang natira. At kinuha ko ang pagkakataong ito para dalhin ang balita. Sapat na. Bumalik na kayo at umuwi sa inyong mga pamilya. Iwan niyo muna ako. Hinubad ang kanyang balabal at kumuha ng kutsilyo para ahitin ang kanyang ulo. Lumuhod siya sa lupa, hindi para sumumpa, kundi para sumamba. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad din akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nagbawi, purihin ang kanyang pangalan. Nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Walang katulad niya sa lupa. Nananatili siyang tapat sa akin bagamat inudyukan mo akong saktan siya ng walang dahilan. Balat sa balat, ibibigay ng tao ang lahat para sa kanyang buhay. Pero saktan mo ang kanyang buto at laman. At tignan natin kung hindi kanya sumpain ang mukhaan. Binigyan ng pahintulot ang kaaway, ngunit may isang bilin, huwag mong kitilin ang kanyang buhay. Mula sa talampakan hanggang sa tuktok ng ulo, ang katawan ni Job ay binalot ng matinding sumpa. Hinubad ni Job ang kanyang magarang tunik at nagsuot na lang ng sako. Nakaupo sa tumpok ng basura at abo. Hawak niya ang basag na palayok at dahan-dahang kinakamot ang kanyang sugat. Tatanggap ba tayo ng mabuti mula sa Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Hindi pa tapos ang pagsubok. Mula sa talampakan hanggang sa tuktok ng kanyang ulo, si Job ay tinamaan ng nakapandidiring sakit sa gitna ng abo at alabok. Ang dating pinakamayaman sa silangan ay naging larawan ng matinding pagdurusa. Panginoon, hanggang kailan? Ngunit kahit ang aking laman ay mabulok, hindi kita itatatuwa. Mula sa malayo, 3 lalaki, Eliphaz, Bildad at Zophar, na nakasuot ng marangyang tunic ang dahan-dahang lumalapit. Huminto sila, halos hindi makilala si Job dahil sa kanyang hitsura. Sabay-sabay silang humiyaw. Hindi ano nangyari sa'yo! Pinunit ang kanilang mga damit at nagsabog ng alabok sa kanilang mga ulo bilang pakikiramay. Narinig ng kanyang 3 kaibigan ang lahat ng kasamaang nangyari sa kanya. Sila ay naparito upang makidalamhati. Ngunit sa kanilang nakita, tanging luha at katahimikan ang kanilang naibigay. 7 araw at 7 gabi silang naupo sa tabi niya sa lupa. Walang nagsalita kahit isang salita sa kanya, sapagkat nakita nila na ang kanyang paghihirap ay napakatindi. Ang unang bato ay inihagis ni Eliphaz.
Sa kanyang isip, walang tao ang mas matuwid pa sa may lalang, kaya't ang pagdurusa ni Job ay hindi maaring aksidente lamang. Job, may bumulong sa akin sa kalaliman ng gabi. Isang espiritu ang dumaan sa aking harapan. Maaari bang ang tao ay maging mas matuwid kaysa sa Diyos? Isipin mo. Kailanman ba ay may napahamak na walang kasalanan? Sa gitna ng hapdi ng kanyang laman, sumagot si Job. Sana ay timbangin ang aking pait. Ang mga panan mapapangyarihan ay nakatarak sa akin. Hindi siya humihingi ng teolohiya. Ang aking mga salita ay padalos-dalos dahil sa tindi ng aking dalita. Humihingi siya ng habag mula sa mga taong tinawag niyang kaibigan. Kaibigan ba kayo o mga taga-usig na naghanap ng butas sa aking buhay? Hindi nagpatalo si Bildad. Gamit ang tradisyon ng maninuno, kinuwestiyon niya ang katarungan ng Diyos kung si Job ay mananatiling inosente sa kanilang paniningin. Hanggang kailan ka magsasalita ng ganyan? Kung ang iyong mga anak ay nagkasala, ibinigay sila ng Diyos sa kapangyarihan ng kanilang sariling pagsuway. Hanapin mo ang Diyos, Job, at magsumamo ka! Si Zophar ang may pinakadirektang salita. Halos isigaw ang kanyang bintang na mas mabigat pa ang kasalanan ni Job kaysa sa parusang tinatanggap niya. Ang dami mong salita! Akala mo ba ay walang makasagot sa'yo? Alam ng Diyos ang iyong mga lihim. Ang totoo, mas maliit pa ang parusang ito kaysa sa tunay mong nararapat. Ang debate ay naging digmaan. Ngunit sa gitna ng bawat akusasyon, isang bagay ang hindi nagbago. Ang pananampalataya ni Job ay hindi pa rin natitibag. Hindi sapat ang salita ng tao upang ipaliwanag ang katarungan ng Diyos. Sa gitna ng abo na pagtanto ni Job, kailangan niya ng higit pa sa kaibigan. Kailangan niya ng isang tagapamagitan. Ang Diyos ay hindi tao na gaya ko, na maaari kong sagutin sa hukuman. Wala bang tagapamagitan sa ating dalawa na maglalagay ng kanyang kamay sa aming kapwa balikat? Isang hiling na narinig sa buong kalangitan. Isang pakiusap para sa isang tagapamagitan na makakaunawa sa dumi ng tao at sa kaluwalhatian ng may lalang. Ang tatlong kaibigan ni Job ay nagkatinginan, tila hindi makapaniwala sa kapal ng mukha ni Job na humiling ng ganoon sa Diyos. Si Zophar ay natawa ng bahagya, isang mapait na tawa. Tagapamagitan? Job, ang kailangan mo ay pagsisisi, hindi tagapagtanggol. Ang iyong sariling bibig ang humahatol sa iyo. Kahit patay niya ako, sa kanya pa rin ako magtitiwala. Ngunit kailangan kong ilahad ang aking katwiran sa kanyang harapan. Sa loob ng mahabang oras, isang boses ang nanatiling tikom. Si Elihu, ang pinakabata sa lahat, ay naghintay dahil sa paggalang sa mga may uban na buhok. Ngunit ang kanyang puso ay parang nagbabagang uling na hindi na kayang itago. Ako ay bata pa, at kayo ay matatanda na! Kaya't ako'y natakot at hindi nangahas na magpahayag ng aking kuro-kuro. Ngunit ang karunungan ay wala sa dami ng taon, kundi sa espiritu na makapangyarihan. Kayo, naghanap kayo ng kasalanan ni Job pero hindi nyo nasagot ang kanyang mga tanong. Hinayaan nyo siyang manalo sa usapan dahil wala kayong nahanap na sapat na katwiran, nakakahiya ang inyong katahimikan. At ikaw, Job, sinabi mong ako'y malinis, wala akong pagsalangsang. Ngunit nagkakamali ka rito. Ang Diyos ay mas dakila kaysa sa tao. Bakit ka nakikipagtalo sa Kanya? Hindi siya kailangang magpaliwanag sa iyo. Sa gitna ng mga tanong na walang kasagutan, ang kalangitan ay hindi nananatiling tahimik. Hindi sa pamamagitan ng bulong, kundi sa pamamagitan ng isang nagnangalit na bagyo. Si
Sino itong nagpapalabo ng payo sa pamamagitan ng mga salitang walang kaalaman? Magbigkis ka ng iyong baywang na parang lalaki, Job, sapagkat tatanungin kita at sasagutin mo ako. Nasaan ka nung ilatag ko ang mga pundasyon ng lupa? Sino ang nagkulong sa dagat sa likod ng mga pinto nito? Kaya mo bang itali ang mga tanikala ng Pleiades? Nakasubsob si Job sa lupa. Ang kanyang muka ay nasa abo. Ang kanyang dalita ay parang naglaho sa harap ng kadakilaan ng Diyos. Masdan mo, ako'y walang halaga, ano ang isasagot ko sa iyo? Itinitikom ko ang aking kamay sa aking bibig. Masdan ang Behemoth, ang pinakadakila sa mga gawa ng Diyos. Ang kanyang lakas ay nasa kanyang balakang. Ang kanyang mga buto ay parang mga tubo ng tanso. Sino ang makakalapit sa kanya na may dalang espada? Siya ay kumakain ng damo gaya ng baka, ngunit ang mga bundok ay nagbibigay sa kanya ng pagkain. Ngunit may mas matindi pa, ang Leviathan. Isang nilalang na walang takot sa kahit anong sandata ng tao. Sa kanyang paglangoy, ang dagat ay parang kumukulong kaldero. Mahuhuli mo ba siya sa pamamagitan ng bingwit? Maaari mo ba siyang gawing alipin? Walang sinuman sa lupa ang kasing tapang niya. Siya ang hari ng lahat ng mga pagpataas. Sa harap ng mga dambuhalang ito, ang mga reklamo ni Job ay natunaw. Hindi na niya kailangan ng sagot. Sapat na ang makita ang kapangyarihan ng kanyang saksi. Alam kong kaya mo ang lahat ng bagay. Walang plano mo ang mapipigilan. Nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko naunawaan. Mga bagay na masyadong kahanga-hanga para sa akin. Ang apat na kaibigan ay nakadapa pa rin sa malayo, hindi makatingala. Iniwan si Job sa gitna ng katahimikan. Ang whirlwind ay dahan-dahang lumiliit at naglalaho, habang ang unang sikat ng bagong araw ay sumisilip sa abot tanaw. Ang pagtatalo ay tapos na. Hindi binigyan ng Diyos si Job ng paliwanag, binigyan niya siya ng sarili niya. Ang puot ng Diyos ay nag-alab laban sa mga kaibigang nagmamarunong. Nag-alab ang aking puot laban sa inyo sapagkat hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ng tama. Gaya ng aking lingkod na si Job. Ngayon, kumuha kayo ng mga handog. At ang aking lingkod na si Job ang mananalangin para sa inyo. Ito ang huling laban ni Job, hindi laban sa sakit, kundi laban sa puot. Kailangang yakapin niya ang mga taong bumasag sa kanyang pagkatao. Job, patawarin mo kami. Ipanalangin mo kami sa Panginoon. Panginoon, tanggapin mo ang kanilang handog. Huwag mong ipataw sa kanilang kamangmangan. Sila ay aking mga kapatid, patawarin mo sila. At habang nananalangin si Job para sa kanyang mga kaibigan, ang mga tanikala ng kanyang sariling pagdurusa ay nagsimulang maputol. Sa pagpapatawad,
Doon nagsimula ang kanyang paglaya. Makikita ang isang himala. Ang kanyang mga sugat ay dahan-dahang naghihilom. Ang makating abo ay tinatangay ng isang sariwang hangin. Ang pagsubok ay tapos na. Ang pananampalataya ay napatunayan. At ngayon ang pagpapanumbalik ay magsisimula na. Ang sugat ni Job na naghilom. Ang kanyang dating maduming damit ay dahan-dahang nagiging isang marangyang puting tunic na may gintong burda. Ang kanyang buhok at balbas ay maayos na at malinis. Ang gabi ng pagdurusa ay natapos na. Sa bawat patak ng luha ni Job, ang Diyos ay nagtanim ng binhi ng kagalakan. Ang abo ay naging ginto at ang sugat ay naging kaluwalhatian. Sapagkat naging tapat si Job sa kaunti, pinagkatiwalaan siya ng higit pa. Dinoble ng may kapal ang lahat ng nawala sa kanya. Libo-libong hayop, malawak na lupain, at walang hanggang karangalan. Sinasabi ko sa inyo, narinig ko lang ang tungkol sa kanya noon sa pamamagitan ng pakinig ng tainga. Ngunit ngayon nakita siya ng aking sariling mga mata. Salamat, Panginoon. Nabuhay si Job ng mahaba at nakita ang kanyang mga apo hanggang sa ikaapat na salinlahi. Namatay siyang matanda at busog sa mga araw, isang patunay na ang pananampalatayang sinubok sa apoy ay laging nagniningning na parang ginto. Tulad ni Job, ang iyong pananampalatayang sinubok sa apoy ay lilitaw na parang ginto. Sa gitna ng iyong pinakamadilim na gabi, tandaan mo, ang Diyos ay hindi natutulog at ang pagpanumbalik ay tiyak na darating. Handa ka bang manampalataya kahit wala ka nang makitang dahilan? Abangan ang mga susunod pang kwento ng Biblia. I-follow ang aming paglalakbay sa Divine Legacy Official. Ang pamana ng pananalig ay nagpapatuloy sa susunod na kabanata. Salamat po! Dito ang daan para sa Genesis. Bago po natin ipagpatuloy at kung napagpala at nagustuhan po ninyo ang video na ito, huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Malaking tulong po ito para sa katulad kong content creator at upang mas marami pa tayong maaabot at mabahagi na ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Sa lupain ng usmay lalaking tapat, puso'y malinis, sa Diyos ay tapat. Kayamanan, pamilya, pagpapala'y sagana, ngunit ang kaniyang dangal ay higit pa sa ginto't pilak. Ngunit dumating ang unos ng pagsubok, lahat ay nawala sa isang iglap. Mga anak, kawan at mga ari-arian, ngunit ang kaniyang pananampalatay hindi naglaho kailanman. Ng dilim, ikaw ang liwanag. Kahit ang mundo'y mawala sa aking kamay, ang aking puso'y sa iyo
malabo siya'y naupo sa gitna ng sakit. Sugatan ang katawan, ngunit ang diwa'y matibay. Mga kaibigan ay nagtanong at nagduda, ngunit si Job ay kumapit pa rin sa awa ng may kapal. Hubad akong dumating sa mundong ito, hubad din akong babalik sa iyo. Ang Panginoon ang nagbigay, siya rin ang kumuha. Purihin ang kaniyang pangalan magpakailanman. O Diyos ng langit, Ikaw ang aking sandigan sa unos ng buhay. Ikaw ang aking tahanan, ang taong nagtitiwala sa iyong salita ay hindi kailanman mawawala ng pag-asa. At sa huli dumating ang umagang maliwanag, ang luhay na palitan ng bagong biyaya, sapagkat ang pusong nananatiling tapat sa Diyos ay Kanyang itataas magpakailanman. Kung nagustuhan ninyo ang kantang ito, huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin din ang notification bell upang maabot pa natin ng mas marami pa sa pamamagitan ng mga awitin ng pananampalataya. Salamat po.